Kasi looking at you now, parang ang saya-saya mo eh. Parang happy-happy ka eh. Opo. Nung na-meet ko yung isang guy na supposedly nasa checklist ko kung ano ba ang gusto ko in a partner. Okay, tell us about that, ha? Pogi. Yung isa, yung may-ari ng restaurant. Wow! Yung isa, Sir Julius, meron siyang parang dalawang restaurant. Dalawang restaurant? Big time to, ha? Sa Forbes Town pa yung isa. OMG! Sa Forbes Town pa isa. Tapos sabi ko, tapos sobrang physically attracted ako sa kanya. Sabi ko, type ko to, ganun. Tapos stable na siya, ganyan. Never been married? Never been married din to. Bachelor? Okay. Never been married. Sabi ko, hala. Narito po tayo ngayon sa BGC sa Taguig kung saan imimit natin ang napakagaling na aktres na si Jenica Garcia. Ang balita ko kasi natin, dito siya madalas na nakikipag-date. Alamin ho natin kung sino ang kanyang nakaka-date. Pero bago yan, subscribe mo na kayo sa aking channel at sa Christine Babos channel. Wow, gumagalaw talaga. Opo, lalaki po siya. Oh, okay. Ito po yung go. Oo. Ito po yung stop. Go, stop. Sige, pandarin mo. Tapos pwede rin po patalikod. Oo. Reverse. Op, tao sa likod. Op. Okay. Nag-ano. Wow. Yan lang po. Tapos pag pababa, di nyo naman po kailangan ng pindutin. Ang cute naman. Try nyo na po. Ako, try ko. So, ang go is this one. Apa. Go ito. Nilagay nyo po muna yung paa nyo dyan. Lagay ko muna. Yan. Okay. Yan! Tapos go na ako. Diba ganyan. comfortable? Stop ito. Apa. Okay. Wow. Bilis. Okay. Oop. When you get used to it, no? Apa. Okay na eh. Oh. Ikot nga po kayo. Pwede ba ako umikot? Dito po. U-turn po kayo. U-turn. Ima-manual ko. Hindi. Pindutin nyo pa rin. Ano na? Pindutin nyo pa rin po. Paano ikot? Hindi nyo na pinindot. Baka sumemplang eh. Mahirap na. Hindi po. Ayan. Okay. Ayan. Pag-iikot, gano'n, pwede? Yan. Oh my gosh. Curve po kayo. Oh my gosh. Baka Yan. tumumba ako. Oh my gosh. Ganyan lang. Yun! Alright! Alright! Fear! Yes! Good. Yun. Okay. Here we go. Thank you po. Yan, balita ako madalas ka raw sa restaurant na to. Parang lagi ka nandito nakatambay at kumakain. Alam mo, Sir Julius, ngayon ko nga lang na-realize, ngayon lang ako nakaramdam ng hiya. Kasi kunyari, for example po, 4th day in a row ko na dito. Pero hindi ko nararamdaman na nahihiya ako kahit almost everyday ako dito. Kasi sa labas po ako pupwesto, dulo. So parang wala naman talaga ako nakikita kung hindi yung sidewalk ko lang. Pero ngayon, sabi ko parang nakakahiya na pala. Bakit? Ba't ito? Second time ko palang dito kumain sa loob, Sir Julius. Sa labas ka lagi? Lagi ako labas. Kumain lang ako dito sa loob. Sinama ko yung best friend ko. Tinreat ko siya. Itong pangalawa, kasama ko po kayo, kaya lang ako nasa loob. Ayun. So the food here must be good. Kasi araw-araw ka na dito, no? Hindi lang must be good. Ito ang pasok sa budget ko. Okay. Sige. Ano ba budget mo sa pagkain mo? Pupunta ako dito on my own, sabihin natin mga 5 p.m. Tapos aalis po ako dito mga between 11 to 1 a.m. Katambay ka rito. Tapos ang ino-order ko, 300? Kaya din hindi ako kumakain dito sa loob. Dito ka sa labas. Kasi nakakahiya naman sabihin na dalawa lang yung in-order niyan simula 5 p.m. hanggang last order dito 11 eh. Pag sa labas ka, pwede ka magstay hanggang 1. Kasi isasara lang naman nila to, Sir Julius eh. So pwede ka talaga magstay ng beyond hours nila. Kasi nasa labas ka naman eh. Na nakakahiya din magstay sa loob. Kasi sa loob ka, kung kunyan medyo mahal yung order mo, parang medyo okay lang na magstay ka ng matagal. Pero pag yung order mo, 300 lang. 320. Bakit nga 300? Ba't yun lang ang budget mo? Hindi, 600 naman. Dalawang order nun. 5 o'clock po, mag-order ako. Okay. Tapos yung next na order ko, magtatanong yan, lalapit sila eh. Ma'am, last order na kami. Nakakahiya naman. Nakakahiya na, no? Kailangan order na. Kasi tumagal ka na eh. Sabi mo, isa pa po uli nun. Yung order ko. So ano lagi mo in-order? Ito nasa table natin ngayon. Ang maganda po kasi dito, may complimentary bed.
Ganon. Hala, natanggal yung lapel. Lumipad ba yung lapel? Lumipad yung lapel. Okay lang. Sorry Ako po. na bahala magkabit ng lapel mo. Ang kulit ko po kasi. Ang kulit Okay ko lang yan. Sorry po talaga. So, ang budget mo, araw-araw ay 600. Parang, kung 600, 700, yan. Okay tayo dyan. Kasi parang may butal po yun eh. Parang 320, ganun. Tapos yung service charge, ganyan. Tapos, ang gusto ko po dito, may complimentary bread. Ito po yun. Ayan. Opo. Ang kasama talaga nito, parang tomato, salsa, parang ganun po ata. Pero pinapapalitan ko po ng butter para talagang busog ang Pinoy. Oy, galing. So, bali, kung meron, ito po yung sinasabi kong 300 na something. Ano naman to? Seafood ravioli po yan. Seafood ravioli. Opo. Ang liit. Maliit po. Mabubusog ka ba rito? Kaya nga po tayo may complimentary bread. Okay. So, ang gagawin ko po, parang ito yung ulam, ito yung parang pampabigat ng tiyan. Pampabigat. Opo. Good Tapos idea. pag mga 11, syempre medyo mahiya ka na niyan. Order ka na lang ulit ng isa pang Isa ganito. pang ravioli. Opo. Tapos walang bayad, Sir Julius, kapag maghingi ka pa ng tinapay. Ayun. Wais ka. Opo. Bali, pagkakasyahin nyo na lang po yung butter kasi medyo nakakaya naman kung hingi ka pa ulit ng butter. Para estudyante Budget nila lagi. Ayun po. Ito naman, soup. Ito po yung soup. Itong soup, medyo mahal to, Sir Julius. Nasa 900 to. Kaya pag mahal. ang mahal nga. Kaya pag in-order ko to, ibig sabihin, kinsenas yun. Kunyari Bonus. po, 15 or 30. Swelduhan. Sweldo. Order din Treat po mo ako sa sarili mo. Talaga naman. At saka pag in-order kayo, medyo malakas. Kasi ngayon lang order. Para alam nila na. Tsaka additional order po ng isang prawn bisque. Ganon. Wow. Ito na po yung soup na yun. Ito na yun. Tikman na natin, no? Opo. Twice a month ako naggaganito, Sir Julius. May naka-cover pa na parang, Opo. ano ba to? Tinapay po. Bread, no? Opo. Lord, thank you so much po sa pagkain namin. Thank you po for Sir Julius and Ma'am Tin. Thank you din po sa kasama nila, yung kanila pong cameraman at saka po yung si ate kanina na nag-assist sa amin. Thank you po for blessing us with good food. Thank you for their life, Lord. Bless them always. In Jesus' name, Amen. Amen. Thank you po. Yan. Okay, Anong tawag sorry dito? po, nakat ko po kayo. Anong tawag dito? Alam niyo, sa totoo lang po, parang Spanish kasi yung kuan. Spanish no? Opo, pero prawn bisque, prawn soup lang naman po ito. Ayun. Ang sarap. Ay, sarap po, no? Ang sarap. Ang sarap nga talaga. Oo. Kaya kahit 900 to, pipikit ka na lang, Oo babayaran nga. mo pang sweldo. Pang-bonus, no? Pang Opo. minsan-minsan lang. Tapos isabay niyo po yung tinapay nito sa ibabaw. Sabay kong tinapay. Opo, Okay. mas masarap. Tapos parang may... Parang sa 900, okay na to Opo, Pati opo. yun na yung pinaka-meal mo. Sulit So good. Ang sarap po, no? Wow. Ngayon, tikman natin tong ravioli na yung pinagmamalaki. Na twice a day mo kung order. Kasi araw-araw ka dito. Almost po. Grabe. Dalawang restaurant lang naman po yung pinupuntahan ko for quiet time. Tapos, recently lang po to, parang nitong June lang. Before this, sa room lang naman talaga ako nagka-quiet time. Kaya lang po nung June, nagbakasyon na yung mga anak ko. Hindi ako makapag-quiet time, Sir Julius, kasi medyo maingay sila. Maingay na, saka Tapos, lagi mong kasama na yun. pasok na ng pasok sa kwarto. Iba na, no? Kaya dun ko na po to na-discover. Ito, tikman natin. Sarap din. Nakaka. Parang hindi siya talaga Spanish na Spanish, no? Parang fusion siya of Parang po. iba't ibang klaseng food. Nag-order ko ng chorizo kasi ito rin ang isa sa mga specialty dito, guys. So, try din natin. Ito po. Sarap. Sarap ng food. Guys, napakaswerte natin ngayon dahil kasama natin in this beautiful afternoon ang napakagandang si Miss Jenica Garcia. Hello naman. Thank you, Sir. Nice to see you again. Salamat po sa pag-guest niyo sa akin. Oo nga. Kumusta ka? How's life? Masaya naman po. Masaya? Thank you. Babalikan lang natin, guys, no, yung konting nakaraan before we go into the yung kumbaga current life ni Jenica. Gusto ko lang malaman at ng mga viewers natin, Jenica, paano ka ba nagsimula sa showbiz? Unang-una ko pumasok sa showbiz was for a show with GMA7. It's called Impostora. Fresh grad po ako noon from high school. Tapos gusto kong mag-nursing. Ayaw ni mama.
parang sabi ni mama, ayoko anak, kasi paglilinisin ka nila ng kama. Sabi ko, parang ayoko kitang makitang ganon. Parang pag-isipan mo muna. Tapos gusto ko kasi sana mag-aral sa ibang bansa. Hindi niya pa daw kaya na malayo. Tapos doon niya sinabi na, alam mo may offer ka na mag-artista, gusto mo muna subukan. Tapos sabi ko, hindi ayoko mag-artista. Tapos sinabi niya, talaga? Sabi niya, siguro kilala ho ako ng mama ko. Sabi niya, 10,000 yung sweldo. Uy? Nung time na yun, syempre sanay ka lang sa pabaon-baon. Oo, bigla may 10,000. Tapos syempre sa akin yung 10,000, sobrang ting 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 ting. Naiisip ko na agad yung mga kaya kong biling laruan. Ayan na. Mga Pokemon cards, Cabbage Patch Kids. Sabi ko, ay, laki ng sahod. Tapos sabi ko, ano yung 10,000? Monthly yun? Sabi niya, hindi, per day. Sige, try ko na. Why not? Why not? Pero wala ka talagang hilig umarte. Kasi ang parents mo, artista pareho, di ba? Opo. Si Jean Garcia. Yes. Si daddy mo, si Jigo Garcia. Yes. Tsaka Sir Julius, yung mama ko, papa ko, alam mo na mag-aartista sila. Kahit po yung panganay kong anak, pag nag-audition, yung anak ko na bunso, siya yung Belle sa Beauty and the Beast na play, ganyan. Yung mama ko, siya din yung lead sa play. Ako, Sir Julius, hindi na nga ako nag-audition, gagawin pa akong puno o kaya araw. Alam mo yung palaging, yung steps ko, kaya ganyan, ulo. Ganyan. Pag clouds ka naman, one step. Clouds, Hindi po ako nabibigyan ng speaking lines sa mga, at kahit hindi ka mag-audition, yung magkakailangan ka lang sa background, ganyan. Kasi ang personality mo medyo ano ka rin, medyo mahihain ka ng konti, no? Nung bata ka. Ayun. Kaya hindi ko rin po talaga naisip. Si Jigo ba ang last name talaga niya, Garcia? Si Papa ang Garcia, si Mama ang hindi Garcia. Kasi It's I've always screen name wondered. po siya. Pareho sila ng apelido. No, the real name of my mama is Jessica Panganiban Maitim. Ano? Jessica Panganiban? Maitim. As Maitim? in dark skin. Yes. Pero maputi kayo. Diba? So, ang ginagamit kong name is Jenica Maitim. Yes, Garcia. Yes! Kayo ang nakatama, Sir Julius. Na, Jenica Maitim na maputi, Garcia. So, yun na, in-offer na sa'yo yung, yung acting. Kamusta? Yung first acting job mo? Ano po, hindi po kasi ako nakapagranas ng acting workshop. Ang naging problema ko was my speech. Because when I speak in Tagalog, lumalabas yung puntong Bisaya. And while none of my relatives, my family members are Visayan, I was raised kasi by 2 Visayan women in the household. So, syempre, what happens is, nakuha ko po yung tono nila ng pananalita. And when I am acting, syempre, Tagalog po yan. Lumalabas, Sir Julius. Para. So, hindi ko, ano nga yun, hindi ko alam. Pero basta may accent kang gano'n. May accent siya, Sir Julius. Tapos, pag conscious ako, pag alam kong like, ito, interview, hindi siya lumalabas. Or, pag alam kong acting na, hindi siya lumalabas. But you'd know that I'm super, super comfortable kasi sometimes it comes out. It took me 6 months of speech lessons to get it right. And you were 17. Yes. Did you enjoy acting at 17? I'm grateful na parang meron po akong trabaho. Pero hindi ko kasi siya passion. Hindi ko alam paano ko i-explain, Sir Julius. Parang si mommy kasi, like for example, mommy ko, nakikita ko na very passionate siya about her job. I don't see her doing anything else. Ako po, sobrang grateful talaga ako. Gusto ko rin yung trabaho ko. Nagkataon lang na hindi siya yung talagang dream. Because your dream was? Is to be a wife and a mother talaga kasi growing up. You wanted to be a housewife. Yes. Yun lang ang dream mo. Yes. And a mother, your kids. Ganun lang. Grade 2 to grade 6. Basta kung hanggat kailan ka meron kang susuotin mo yung uniform ng gusto mong job, activity for homeroom. Talagang the entire time naka-baby wear ako palagi. Nag-upgrade lang ako from stroller. Kasi syempre, pag medyo malaki ka na, ang baba na nung stroller ng bata, di ba? So, nag-upgrade na ako, baby wearing na. Pero ibig ko sabihin, yun talaga yung dream kasi, Sir Julio. So, hindi ko naman masabi na parang
pangarap na pangarap. Kasi hindi naman ako naghangad na parang, ay, sana magkaroon ako ng billboard, tapos title role, ganun. Parang So, wala never naman mong ganun. Never mong inambisyon na maging star. Parang gusto ko lang meron akong work. Yun. Kasi pag may trabaho ko, makakaibang bansa ako. Pag may trabaho ako, mabibili ko yung gusto ko. Pero yung may gusto akong pangalan para sa sarili ko, wala. Kaya siguro hindi ko na-feel yung pressure. Yung mga usual na tinatanong sa akin na, do you feel pressured? Kasi you're the daughter of, di ko magets. Hindi ko saan ako dapat ma-pressure ba? Iniisip ko, wala naman, Sir Julius. So okay ka na ng ganyan, Okay no? naman po ako. Yung hindi, ikaw yung pinaka-main. Kumbaga, yung support ka lang, okay na sa iyo, no? Walang problema. Basta ako, ang goal ko palagi pag nabibigyan ako ng proyekto is maisip ng writers, ng talent coordinator, at saka ng director na siya nga talaga dapat. Yun lang. Kasi parang I owe it to them eh. They worked so hard to like conceptualize this character. I wanna make sure that the network feels na I am right for that job. Yun lang lagi yung goal. So how did you meet your husband? We have the same management. Yun po. Doon ko siya na-meet. Pero never din kaming nagka-trabaho for TV kasi magkaiba kami ng network. So nung na-develop ka na sa kanya, eto na. Yes. Siyempre pumasok na yung dream mo, no, na maging asawa. Sobrang saya ko noon. Diba? Sir Julius, hindi ko talaga mapaliwanag. And feeling ko, kaya madali rin kaming nagkapatawaran, nag-co-parent, kaya naging smooth hanggang sa, ito na, ongoing na yung annulment. Yung hanggang sa napunta sa ganito, feeling ko it became easy for me kasi pinagpapasalamat ko sa kanya na at least sa lifetime ko, naranasan kong maging present sa formative years ng mga anak ko. Kasi nagawa ko pa rin. Hindi ko man nakuha yung kabuuan ng pangarap ko na talagang may complete family ako. And natututukan ko talaga 24/7 yung mga anak ko. Kailangan ko pa rin ibigay sa ex-husband ko na because he provided for the first 7 years of my children's life, I was able to homeschool. I was able to witness them and they were able to experience me at my best during those times. Tapos pinagpapasalamat ko na rin, Lord, talaga pa din kasi ngayon naman na wala na, very fluent na sila magsalita, verbally able na sila, yung comprehension nila okay na din. So, meron man akong maging pagkukulang bilang isang ina na ipapaliwanag ko na po sa kanila. How's your relationship with your ex? Civil. Okay naman kayo? We don't talk about, salamat po. We don't talk about anything personal. Okay. When we talk, we just talk about the kids. Kung anong kailangan nila, kung hihiramin ba niya this week, sa Pasko ba sa'yo, o sa akin ba sa bagong taon, or vice versa ba. Those kinds of co-parenting conversations. But not as friends. I wouldn't say we are friends. However, I would really like him to find a good woman talaga. Wala pa ba? Na I don't wanna speak on his behalf kasi Curious question lang. pero yun, parang sana financially stable, has a good career, and woman of God, yung mapapangasawa niya. Pinagpipray ko yun, Sir Julius, kasi yun yung magiging pangalawang mami ng kids ko. Tama, no? At kung mauna rin akong mawala sa mundo, sa kanya rin mapupunta, hindi ba? Kay Alwin. So, pero, by that time siguro, ano na sila? May pamilya na rin siguro yung mga anak mo. So, di ba? tingnan Hindi natin. ka naman siguro kasi mawawala. hindi natin Mahirap naman alam. magsalita. na Pero ganun. kasi, I know, pero kasi, Sir Julius, siguro hindi ko maiwasan na di kasi talaga natin pag-aari yung life natin, di ba? So, Tama ka parang di ko rin, kahit gusto ko mabuhay hanggang 80, paano kung hindi? You always look forward to yung future. Yes. Naghahanda ka so, pag lagi may anak, kapag ganyan. di ba? Pag may anak ka talaga, Tama. tapos siguro po kasi dahil nga magkahiwalay kami, di ba? Lagi akong nasa ano ang best scenario para sa mga bata. Yes. Laging ganun siya. Oo. So, I think if you are a single parent, then you can relate din talaga. And then you took a leave
from showbiz for Yes. 7 years. Anong reason ito? Bakit Hindi nawala leave ka? dapat yun, Ano? Sir Julius. For good dapat yun. For good. Because? Oo, kasi po, nag-asawa na ako. Okay. Ang nangyari kasi noon, when he proposed, both of us have a clear understanding na once we are married, I will no longer work na. Kaya ang tagal ko rin pong nag-helper. Kasi na-enjoy ko talagang to be of service to my husband at that time. Kasi yun talagang pangarap. Feel na feel ko talaga. I know. Yun na talagang Sobra. dream mo eh. Tapos Sir Julius, kahit sinasabihan na ako noon Oo. na parang bilan na kita ng washing machine, para hindi ka nahirapan, bilan na kita ng dishwasher. Pag iniisip ko na yung pera niya mapupunta sa ganun, na kaya ko naman, kunyari, i-staycation na lang namin. Hindi ko pipiliin yan. Washing machine, Oo. dishwasher, hindi ako binigyan ng Panginoon ng dalawang kamay para hindi gawin tong mga ganitong bagay. Kung ibig sabihin makakapag-beach tayo. Kung ibig sabihin makakapag 4 days tayo ng ganitong lugar, makapag-mountain climbing tayo, masarap ang pagkain natin, yun ang pipiliin ko, Sir Julius. Hindi ko pipiliin ang mga ganyang bagay. Kasi isaayon mo din yung kaartehan mo. 'Di ba? Kung wala ka namang trabaho, nasa bahay ka naman, aanhin ko yung mga ganyang gadgets. Hindi ka materialistic na tao. Medyo hindi tayo Practical ganyan. kang tao. Practical na misis ka. Yes. At saka mahilig ako sa pagkain, Sir Julius. Laging kung food or ito, food. Eh, kaso hindi ka naman tumataba. Ano sikreto? Paano mo nagagawa yun? But anyway, Apa. hindi siya leave ha? Talagang Hindi siya live for retirement. good yun. Retirement na. Hindi. To work daw as an Kasi- OFW. Yun ang gusto mo mangyari. Yung OFW, pumasok lang po yun kasi nahiwalay na ako sa asawa ko. And at that time, nahihiya akong bumalik sa pag-aartista kasi nung umalis ako, they were offering me really good projects. Kasi kainitan yun, Sir Julius, parang dun ako naka-experience ng lead roles, ganyan. Parang inakasusuklaman kita, kami ni Mama. Adik sa'yo, kami ni Dennis Trillo. Yung mga ganon, dun ko siya, tapos dun ako umalis. Kasi nga, kinasal, At the peak of your popularity. kaya nahiya ako. in your career. Yung feeling ko wala akong babalikan. Tapos, thankfully, napakabait ng GMA, no, nung nagsabi naman ako na yung mga na-offer po kaya sa akin noon, kako, pwede po akong nanay, pwede po akong support. So, nag-apply ka? Opo, lumapit po ako sa GMA. Tapos, ang bait po nila, binigyan po agad nila ako ng project. Eh, syempre, nung umalis ka ng showbiz, medyo mataas na yung presyo mo. Mataas na po. So, paano nung bumalik ka? Same pa rin po. Yes, that's good. Amen. Salamat Amen, sa Diyos na talaga. May value ka. Hindi May tayo value binalik ka. sa akala ko nga din po. Parang sabi ko, halo, balik kaya ito sa 10,000. Eh, nung time na yun, mababa na yung 10,000. Sabi ko, halo, baka bumalik kaya ito sa 10,000. Hindi naman po. Hindi naman. That's Kung, good. That's kung good. ano po yung Yung iniwan napag-iwanan mo, kong ganun TF, din. ganun pa rin siya, Sir Galing. Julius. Pero habang iniisip mo yan, no, syempre hindi ka naman agad nag-apply na maging artista. Apo. Ano klaseng trabaho bilang OFW na iisip mo? Caregiver po. Tanggap na po ako. Nag-apply ka talaga? Opo, tanggap na po. Opo, naayos ko na po yung papers ko, lahat-lahat. Nangyari pa po yung GMA project. Ang problema ko po dun sa GMA project, meron po kasi akong anxiety and panic attacks. Tapos, may sakit din po ako sa puso, the best. Maliit po kasi yung puso ko. The best talaga. Okay. Maliit siya. So, Sir Julius, nung nabigyan ako ng role ng GMA, sobrang bait talaga ng GMA kasi hindi nila ako tinanggal doon sa programa. Nahimatay po ako. Paano? Dahil na-excite ka ba? O ano? Hindi. Sobrang happiness ba yun? Kaya ka nahimatay? Hindi po. Bali, nung bata po kasi ako, nalaman po ni Ninay na may sakit ako sa puso. Kasi pag sobra pong tawa, Ayun, tapos happiness sobrang lungkot, iyak din. Nagpa-pass out po ako. Hindi ko nga po alam ba't ganun eh. Pero dun lang po nila nalaman na maliit pala yung puso niya. Eh, nung time po na ginagawa ko yung project sa GMA, kunyari po, iyakan yung eksena, galit, iyak. Hindi po ako nakakahinga. Ganon. Wow. Tapos, so parang after po nung project, magpahinga nga muna kasi kailangan munang maayos yung anxiety attack. Siyempre, hindi naman pwede na
Basta parang, kasi naman si Jason eh. Si Jason. Kasama ko po si Jason Abalos. Si Abalos, oo. Tapos parang meron siyang kabit. Parang gano'n, tapos parang gano'n. Tapos yung mga, basta Sir Julius, hindi ko Stressful. ma-explain. Na-stress na ako. Stressful. Huwag kang hihimatayin dito, ha? Guys, huwag natin patawanin, huwag natin paiyakin, baka mahimatay. Ha? Mahirap na pag nahimatay ito Basta rito. parang gano'n. Ganun ka, ganun. Basta parang, Teka muna, balik muna tayo sa OFW, okay work. po, okay po. So, di ba, tinanggap ka na? Opo, tanggap naman na po yun. So, wala na. Ang inaantay na lang po is yung letter. Kasi parang kung saan po akong hospice mag-work, inaantay na lang po yung parang letter of something na nagpapatunay, na ipapakita ko upon visa application na susponsoran nila ako. Dahil kakatapos lang ng project ko, I have to wait a while for the next one. And also heal. Hindi po eh. Pag single mom ka, Sir Julius, tapos nung time na yon, ako pa sa kids lahat. So, kayod talaga. kumbaga, kung hindi ka mag-work, wala ka kahit piso. 'Di ba? Ayoko naman ibigay yung responsibilidad sa mommy ko. That would be so unfair on her part that I ask money from her. Kasi, sure, matanda na rin yung mommy ko, Sir Julio. She has responsibilities of her own. Hindi naman niya inire yung dalawang anak ko para bigla kong sabihin na, ma, okay lang ba? Bigyan mo ako ng monthly support na ganito. It's not her job. Tama. So, ako, hindi ako pwede mapahinga. Kahit na may anxiety attack, panic attack, wait lang muna kayo. Kahit dumating kayo, hindi pwede. Kayanin nyo po. Oo, walang panic attack sa taong gipit. Parang walang so, hindi ganon. pwedeng hindi siya maghihintay option. ka, kailangan mag-work ka na mag-work. Yeah, it's not an option. So what stopped you from pursuing itong pagiging caregiver mo? Caregiver. Ano po, nagsabi sa akin si Sir Deo, nag-message siya sa akin na may project na. Wag muna. Sabi niya, bigay mo muna to. Parang ang nalala ko sabi sa akin ni Sir Deo, tiwala ka sa akin. For ABS to GMA to? Ay, Yes. GMA to ABS to? Yes. Yes. Nalala ko yun yung sabi niya pa eh. Tapos, nalala ko noon, humihindi pa ako. Kasi yung background niya is prostitute. Akala ko, ipapakita ko din yung ganong lifestyle. Eh, Sir Julius, okay naman ako. Wala naman akong problema. Ayoko lang ng mahalay sana, ganyan. Tapos in-explain niya na hindi, backstory lang yan, wala tayong ganyan, walang ganon. Buti naman, nagtiwala naman po Okay ako naman. kasi tuloy-tuloy na po from there. Hindi na po napahinga which is as planned. Dire-diretso yung mga mga teleserye mo. Yes. And then lumabas ka pa kay, di ba? Kay Catherine at kay Alden. Yes. Canada pa po. Oo. Nako, thank you Lord. Ano ba sasabi mo na parang biggest project na ginawa mo sa sa life mo as of this time? Ano yung may tuturing mong pinaka-proud ka na project na ginawa mo? Feeling ko ang pinaka-proud ako na nagawa ko, hindi yung mga nasubukan kong maging lead, pero feeling ko po yung Dirty Linen talaga. Dirty Linen. Maybe because the character entailed, maybe because her character needs to have a lot of personas. So, mahilig kasi siya mag-disguise. So, lola siya muna, tapos stripper siya, tapos ganito siya. Dahil ang dami niyang pinersonify na characters, napakita ko yung lawak ng kaya kong gawin. Na dahil dun sa role na yun, nabigyan nga talaga ako ng iba't ibang klase ng role moving forward. Parang pag may teleserye, nagyari na, alam mo, wala ng character na hindi mo siya pwede ipasok. Kasi napakita ko na doon. Napakita mo lahat na kaya mong gawin. Kaya ko rin yung parang medyo sinto-sinto, utal-utal. Nagawa lahat nung iisang character lang sa isang high rating na teleserye. Paano ka naghanda para gawin yun? Yung mga ganong klase Sir roles? Julius, utu-utu talaga ako bilang tao. Totoo po yan. Kaya kailangan ko talaga si Lord sa buhay ko. Utu-utu ako. Pag sinabi ng director, uy, ganito ka, paniwalang paniwala ako agad. Okay. Agad. Oo. So, nagagawa ko yung character ko. Ini-invibe mo yung character, gano'n? Parang mentally, ina-absorb mo yung yung character ng tao na yun. Yes. Kaya doon ko rin nalaman nung nabigyan ako ng kontrabida role with Saving Grace na hindi ko pala din kaya. Ayun. Sa Saving Grace, anong role mo ron? Abusive mother. Di ko kaya, Sir Julius. For the first time in my life, I told you earlier na hindi ako nawawalan ng work. Totoo naman yun.
Pero feeling ko, gulat na gulat din yung management ko na all of a sudden, humihindi na ako sa trabaho. And this was after Saving Grace. Because the Saving Grace role was negative for you. It did not do something positive for your emotions and your mental being. Ano kasi ako, Sir Julius, for example po, nakakaya to. Pero sabihin ko na po. Okay. Nalala ko si Tatay Joel Torre. Yeah. Sabi ko sa kanya, Tatay, pag ang artista magaling, baliw, no? Tapos nagulat ako kasi yung response niya was so normal. Sabi niya, oh yes. So sabi ko, tapos, yan, yung mga normal na tao, they would laugh about it. Pero we can't laugh about it because it's true. Baliw talaga. It's not normal. Feeling ko, pag may artista na, kunyari, hindi siya masyado, hirap siya makarating in character, baka hindi siya baka medyo normal siyang tao. What do you mean by baliw? Explain further. Yung What's baliw kasi, sorry, nagmumukha siyang negative word. Can we change it? Can we make it to highly sensitive person? Okay. I think that's better. It's not our normal job, Sir Julius. We roll at 7 in the morning, masaya ka ng 8, malungkot ka ng 9, pinatay ka ng 10, buhay ka ulit ng 11. Do you get me? Yeah. It's not normal. A person who can change their emotions that fast, every hour, is not normal. Kung hindi magaling, kung hindi ma-act out ng artista, kasi tapak na tapak siya sa mundo, which I think is a good thing. Yeah. Because you get to save your sanity. Ako, pag sinabi ng mga taong magaling ako, hindi ko ma-accept. I mean, grateful ako na na-enjoy nila, pero hindi ako makapag-thank you. Kasi, yung peace of mind ko, ang binayad ko to achieve that. Yeah, I get you. I get you. Kung hindi nagawa ng isang artista, feeling niya, hindi ko nalabas. Tingnan mo, pag uwi niyan, tulog yan, peacefully. Kaya pag kunyari, and kaya ako sinasabi na, kaya minsan tinatanong ko si Lord na, Lord, para sa akin ba talaga to? Kasi hindi ako Janine Gutierrez, hindi ako Christian Bables, na kapag sobrang galing nila dun sa eksena, makikita ko after, ang saya nila. Kita ko na meron silang ano sa sarili nila na nagawa ko. Ako, pagod lang ako. Gusto ko nang umuwi. yung hindi ko pinapakita sa kanila na pagod na ako, gusto ko nang umuwi. Pero deep inside, I feel so heartbroken. Kasi heartbroken ako dapat dun sa scene. Dala mo yun. Pero hindi ako ganun kagaling na artista, kagaya nila, na after nun, okay na matulog ka na. Ako, minsan po, umuwi ako, may tulog pa ako na, huy, tama na, okay na, tapos na. Pero andun pa rin ako. Andun pa rin. Nadadala mo yung character, yung emotions. Tapos, Sir Julius, kung kunyari, okay lang naman sa akin. Pero pag masama na yung character ko, puro ko angerness, bitterness, hindi ako pinalaki ng mama ko para magkaroon ng... Hindi ako pinalaki ng mami ko na ganun. If anything, Sir Julius, medyo madali po sa akin mag-forgive. Hindi po struggle sa akin ng forgiveness. Kasi kaya kitang i-forgive, tapos tapusin na rin yung... Kasi hindi ako mag-stay dyan eh. Pag pinag-stay mo ako dyan, alam kong gigising ako with anger and I don't want that. So bigyan mo ako ng character na puno ng anger for 8 months. Oh, Sir Julius, patayin mo na lang ako. Hindi ko po kaya. Gano'ng katagal mo ginawa yung Saving Grace? Ang tagal. Tagal? Ang tagal, Sir Julius. So grabe rin effect sa'yo nun? Sobra, mentally super mentally drained po ako. And, like, when ako pa, Christian kasi ako, Sir Julius. If there is one thing I know, Christians are in a war. Okay? The enemy, we have an enemy. That enemy is called Satan. And the battlefield between Satan and I is my mind. So, hindi ako natutuwa na puro anger ako and bitterness. Ang daling pumasok ni Satan sa isip ko. Ang dali niyang i-overtake yung being ko. Kasi yung pag-iisip ko, hindi nurturing, hindi peaceful. Tapos hindi pwedeng hindi ako galit, kunyari lang. Kasi makikita rin sa acting ko na kunyari lang din akong galit. Kaya pag may award ako, bugbog ka na naman.
Pag Galit ka nabigyan talaga ako nun. ng award, pag nabigyan ako ng nomination, Jenica, okay ka lang ba? Kasi hindi ko naman siya ina-act out eh. Kasi pag may ginawa ako, alam ko rin pag ina-act out ko, sasabihin ko rin kay Direk eh. Direk, sorry, wait lang ha, voice acting ko po. Alam ko kasi alam ko naman paano pikiin eh. Yeah. Oo. Pero ayoko pikiin. Oo. Kasi binayaran ako ng network na to para magtrabaho. Hindi ko siya ginagawa out of passion, pero ginagawa ko siya because it is my duty to do what kind of job is given to me. And if I am called to be angry on this scene, I am meant to be angry and not act it out. Wow. Ano mo hinandle yung months of doing that character? Ano naging effect sa'yo? Ano siya? I'm just sad. Sad ka? All I'm throughout sad. the, Yeah, I'm sad. I'm not happy. I wasn't happy. Lalo pag hindi ka Every po day. sanay ng ganun. Oo. Lalo po pag hindi. So when that series ended, ano naging pakiramdam mo? Gumaan. Tapos na. Gumaan, and I Ah. took it as a lesson. What was the lesson that you learned from that experience? Not all opportunities are blessings from God. Some opportunities are distractions so that you will not experience God's best. So ano ngayon na naging decision mo for yourself and your career after this? Moving forward, feeling ko po nagulat yung management ko kasi alam nila kapag kunyari indie, tapos mas mababa yung TF, ayaw na nilang kunin ko. Ako yung magsasabi, no, go. Kasi nga, mahilig ako sa pera. Ang pinakaunang tinarget sa akin ni Satan nung nahiwalay ako sa asawa ko. Dahil the entire time that I was married, my ex-husband, that time, was the entire 100% sole provider. My only job is to make sure the house is clean, he is well taken good care of, homeschooling ng kids ko ay okay, yun lang ang responsibility ko. Nasa-steward ko nung eventually nagka-helper na kami. Kaya nung nawala siya, ang una kong inisip, paano kami kakain? Anong ipambabayad ko dito? Hindi ko afford yung renta dito sa 2-bedroom unit na to. Wala akong pangsweldo, may helper na kami noon eh. Ano nang pangsusweldo ko sa helper namin? Paano yung bayad sa tuition ng mga anak ko? Hindi ko na alam saan ko kukunin. So, naging money hungry ako na tao. Lahat ang naging mindset ko noon, basta hindi mahalay, walang kissing scene, tatanggapin ko yan, kahit anong role. Kahit na 2 hours yung tulog ko, pelikula, teleserye, sabay, go. Walang problema. Hindi ko nakikita yung mga anak ko. Okay lang, sa isip ko, tatay na ako. Hindi ko na kayo, pasensya na. Isa-isang role lang ang kaya kong gawin. Tapos yung kagaya ng sinasabi niyo po kanina, na nagulat kayo sa iniisip ko, lagi kong sinesecure kung paano pag namatay ako. So, kailangan ko talaga ng madami. Kasi feeling ko, hindi kaya ni Alvin kung ano yung ginagawa ko. So, parang ako, kailangan ko ng madaming pera. Pag namatay ako, kailangan may ganito yung mga bata. Kung maaksidente ako, para si Alvin meron siyang ganitong pera. Tapos, so ito na lang yung iisipin niya. Ganun ako. Wala po akong kapis. Peace. Hindi ko alam yung salitang peace. Parang ang sa akin lang, kailangan kong gumawa ng pera. Kasi alam naman po natin sa industry na to, pag hindi mo tinanggap yung role, walang problema. May 100 na pwedeng pumalit sa'yo. Alam niyo yan, Sir Julius. Oo, naman. Ngayon naman, hindi mo naman kailangan mag-artista na basta anak ka lang ng artista or basta nag-audition ka. Ngayon, may content ka, nag-trend, pwede ka na rin mag-artista. Tama. So, parang sa akin, hindi ako pwede mamili. Hanggang sa, ayun na, inubos na ako ng saving grace. Kailangan ko na si Lord kasi inatake na po ako mentally. Dun ko nakita with my communion with the Lord, when I talk to Him, when I pray to Him, na anak, ikaw lang naman yung nag-impose sa sarili mo na dapat dad ka eh. Pwede ka namang manatiling mommy, tapos ako yung maging dad and provider. Nung sinabi ko, Lord, hindi ko na kaya kasi nagkakaroon na ako ng thoughts na parang I want to die, but that option to die is not an option also kasi feeling ko nga hindi niya kaya. Meron po akong feeling na the best kind of love and the best kind of provision will come from me. So when I die,
paano sila? So parang, Lord, paano yan? Hindi rin option to. Hingin ko man sa'yo na, Lord, sana second coming na. Paano kung hindi mo pa gawin? So parang ang nakikita ko lang that time na parang magiging saving grace namin ng anak ko. Ironically, no? Yeah. Saving grace, okay. Is that second coming ni Jesus. Sabay-sabay kaming tatlo pupunta sa heaven. Eh, paano kung hindi nangyari? Hanggang sa sinabi ko lang, Lord, ayoko na mag-work. Parang pagod na ako. Napagod ka. Napagod lang po ako dun sa parang yung feeling lang na you keep on taking good care of your kids. I take good care of my ninay, who is a senior citizen. Pero feeling ko wala pong mag-aalaga sa akin. Ganon. Kasi parang hindi ko pwede sabihin na alagaan ako ng mama ko, alagaan ako ng papa ko kasi matatanda na rin sila and hindi na nila responsibility yun. Tapos dun sinabi sa akin ni Lord na all I'm asking of you is be intentional with your time with me. Ako na bahala sa iba. Nakinig lang po ako. How? How Since did he April, speak to you? He speaks to me through Bible reading. He gives me what I need. He tells me to trust me through His Word. I feel His presence when I pray. I realized na when I pray and then I tell God na, Lord, I don't feel that you're near me and I don't feel that you love me at all. I can pray that way because God told me that He loves me at my worst, not just when I am at my best. So, ibig sabihin, I can talk to Him in that manner. And then I remember I was praying, I was kneeling down, and then I did this to my hands in front of me. And then I felt the feet of Jesus. And then there, it felt so comfortable. And when He made me experience how it feels to be right next to His feet, I didn't wanna leave na. Parang si Julius, dito na lang ako. Tapos na-feel ko yung wings ni God. Nagko-cover sa akin. So, nire-remind ko lang si Lord, Lord, ang sabi mo, I can choose projects now. Sir Julius, since April, I said no to... I think 3. I said no to 3 teleseries. Sir Julius, this will give me millions, ha? Kasi pag alam naman natin, pag nag-aartista, ang 1 week natin, 6 digits, di ba po? So, ibig sabihin, pag natapos yung proyekto, may million ka. I said no to 3 projects because when I asked the Lord, God brought me to this verse from Proverbs where it says that blessings from God comes with joy. It doesn't come with sorrow. So, ibig sabihin, ang pinanghihinayangan ko lang with that project is the millions that come. Thank you po. Is the millions that would come with it. Pero the fact na kasama yung mental health mo doon, ibig sabihin, it's not from God. So, I said no to those projects. And then, nag-no din ako sa isang MMK na project because of the role. And then, akala ko hindi na nila ako kukunin ulit kasi nag-no ako. But then, they offered another role. And then, pasok na! Parang, there is peace already. And then I was so surprised because when I took that role, it's also the first time I got to read a Bible verse on screen. From Jeremiah. It was Jeremiah 29:11. And then I was like, so this is how it feels if you always consult God and trust God. Tapos Sir Julius, alam mo, parang may nakapagsabi sa akin, this is a well-meaning friend. Nako, dahil nagnuno ka sa mga project, mawawalan ka na ng endorsement. Kasi, ba't ka nila kukunin? Wala ka namang ume-ere na teleserye. But Sir Julius, since April, July na po. So, April, May, June, July, 4 months. No teleserye project, right? Bakit buhay pa rin ako? Kasi si Lord, He would give me mga 4 posting work and endorsement that would cover the next month. And then the next month. And then the next month, wala man po akong sobra-sobra, okay lang kasi hindi ko naman kailangan ng sobra-sobra because God will take good care of tomorrow. Wow! Sobrang peace, ang sarap talaga. Believe ako sa'yo kasi alam mo in this industry, to take a stand like that,
sometimes nami-misinterpret nila, parang maarte to. Ganun Mapili po ba? ito sa role. Di wag na natin bigyan to ng role sa susunod kasi ang daming demand eh. Yung mga ganon, di ba? Hindi ka natakot sa ganong klaseng perception na baka in this industry sabihin nila, ay mahirap katrabaho yan, mapili yan. Opo. Hindi ka natatakot sa ganon? Nung April, Pumasok sa isip. alam ko po yan na alam ko na papalitan at papalitan ka nila at yung ipapalit nila ay kagaya mo, marunong din. Yeah. Pero kasi po, kung titingnan ko, kunyari po, family of 4 po kami. Tapos maintindihan ko naman po kung yung mga manonood feeling nila ang taas ng means of living namin or ang baba, sila na po bahala. Wala naman po sa akin kasi ayoko rin naman po nagisinungaling. Yung monthly expenses po namin ay nasa family of 4, ninay, ako, 2 bata, nasa 100 po to 110 max na po yun. Doon po naglalaro. Si Lord, kaya na po niya yan i-provide sa akin as my father, as the father of my children, and as my husband, because the Lord can be my husband too. Kaya na po niya yan. Napatunayan niya na sa akin noong April, napatunayan niya sa akin noong May, napatunayan niya noong June, napatunayan niya ng July. Kaya gagawin niya din po yan talaga para sa akin. Na basta po, walang sobra-sobra, Sir Julius ha, pero hindi ko po ipagpapalit tong peace of mind na meron ako for 1 million pesos, 2 million pesos. Yung everyday routine ko po na 2 hours quiet time in the morning with Jesus. And then after that, quality time with my kids. 5 o'clock onwards, Sir Julius, andito na po ako. dito na sa lugar po na to. ako. Dito na po ako. Dito kayo, kumbaga nagde-date ni God. Jesus, yes. Dito Talagang kayo. 5 to 11 ako dito. Mga barkada ko, gumimik na po dito sa area, mag-chat sa akin, uy, di ba lagi ka nandito? Alika na dito. Tapos, hindi ako pwede kasi date kami ni Jesus. Anong ginagawa mo So, habang nandito ka? Aside from eating, of course, no? Yes po, eat. And then, ngayong nitong April ko kasi, Sir Julius, mahilig po ako magbasa. Self-help book is a genre that I am not naman new to. Pero, first time ko po nitong April, ma-discover na marami palang self-help na scripture-based books. Kunyari, Battlefield of the Mind, ni Joyce Meyer, mga si Anne Lynn, Forever Home. I learned so much. So, yun yung mga binabasa ko. Tapos, ang saya lang din, kasi dati inorasan ko pa po yung oras ko na, oh Lord 1 hour nagbigay na ako ng 1 hour sa'yo. Ngayon, 5 to 11 na ako dito, bitin pa. Ano ba yan? Nag-last order na. Kasi looking at you now, parang ang saya-saya mo eh. Parang happy-happy ka eh. Opo. Sige po, feeling sige. ko yung pinaka-recent, nakakatawa. Sige. Okay, feeling ko yung pinaka-recent na feel ako ng burst of happiness. Confirmation kasi siya for me, na oh my gosh, totoo nga, na parang when you are a Christian, parang you are a new creation. Kumbaga, Christ is in you, therefore the old you has gone. Nung na-meet ko yung isang guy na supposedly nasa checklist ko kung ano ba ang gusto ko in a partner. Okay, tell us about that, ha? Oo. Ngayon ko lang yata maririnig itong kwentong to. Actually, ngayon lang. Sige. Share mo na. I'm very secretive about, Sir Julius, about my love life. Okay. So, syempre, Sir Julius, nahiwalay ako sa asawa ko. It's been what? I think 4 years, almost 5 years na. So, dahil ganun nakatagal, syempre yung mga friends ko din, excited kung ano na ba. Kasi aware naman sila na naka-move on na ako, okay na ako, healed na ako sa area na yon. Ngayon, syempre, meron silang mga pinapakilala, tapos meron din ako makikilala. But the thing about me is kasi, Sir Julius, I don't go out on dalawa lang tayong date. Medyo napapanik ako. Kasi ma-anxiety tsaka mapanik attack ako, Sir Julius. Natitense po talaga ako. So parang kailangan talaga group setting muna, ganyan. Pero alam mo po, simula this year, walang umaabot ng second date. Yun na yun. Tapos, kung nagkita na tayo, nagkausap na tayo with my friends, doon na rin siya natatapos. Kasi, naranasan ko na po talaga yung love ni God. Kumbaga, naranasan ko na yung peace without a partner. And very clear sa akin yung instruction ni Jesus na
the man that I am going to be with is someone who is spiritually mature. He is someone whose treasures are stored in heaven and not of the world. Malinaw eh. Naiintindihan ko po. Natutuwa ako sa mga stories ng mga couple na ako nagpakilala sa kanya kay Jesus, ako nagdala sa kanya sa church, and that's great. I don't think there's anything wrong with that. Kaya lang alam ko hindi ganun yung story ko. Kasi sinabi na sa akin ni Melay yun. Ano sabi ni Melay? Sabi sa akin ni Melay, Sir Julius, parang yung sinabi niyo po sa akin kanina, yung baka naman kaya mo siya nakilala kasi ikaw yung magpapakilala sa kanya sa church. Okay. Pero feeling ko talaga, hindi actually feeling eh. I know. You know, it's not gonna happen. When God spoke to me, He will not give me a man that would be my assignment. Yes. He will Or not sabi nga be ni an Jewel, assignment. it's not gonna be a project to you. Ayun. Kasi naging project niya rin yung past boyfriend niya na hindi rin naging successful. Oh. So, the term that she used was a project. Ako She naman wanted to change. assignment. Yun naman say yung assignment. na-feel ko. Hindi ako bibigyan ni Lord ng lalaki na assignment kong baguhin or ayusin. Hindi eh. Parang the clear vision that I received from the Lord is that this man and him, this man and me would glorify God together. Parang he is whole in Christ, I am whole in Christ, and together we got to spread the gospel and show what it looks like for kung anong itsura ng couple who has Jesus in them. Ganun. Yun ang hinahanap mo. Kung darating yung ganong klaseng lalaki, good. It's a blessing. Sasabihin ko agad sa'yo, Sir Julius. Kailangan part 2 tayo. Papakilala mo sa akin, magkasama na kayo. Proud ako pag nangyari yun. Tsaka parang po, sigurado po ako kasi andito na po ako sa stage ng buhay ko na pag sinabi sa akin ni Lord na stay. Ramdam ko po alam ko na, nag-usap tayo ngayon, alam kong ito si God, andito yung wings. Pag may lalaki na nag-lay ng intentions, tatanong ko muna kay God. Papag-pray ko muna. Ngayon, pag sinabi na niya sa akin na ito yung intention niya, ganun. Pag sinabi ni Lord na stay. And napatunayan ko nga, kasi nga po, na-meet ko yung guy. So, meron ako na-meet na guy. Itong guy na to, dalawa sila. Yung isang guy, nagulat ako, may-ari ng mga building. Tapos wala pa rin siyang asawa. He's in late 30s. Nagulat ako, sabi ko, Lord, may ganito pala talaga. Akala ko sa mga teleserye lang to. Hindi, nagulat mo talaga ako. Kasi usually, di ba po, yung mga age ko, married na yan, Sir Julius. Yes. Kaya sabi ko, oh my gosh, hindi pa siya. Tapos sabi ko, ba't naman ngayon sila nagdatingan kung kailan na kay Lord na ako? Kasi nung wala pa ako kay Lord, sasagutin ko talaga yan, Sir Julius. Pogi. Yung isa, yung may-ari ng restaurant. Wow! Yung isa, Sir Julius, meron siyang parang dalawang restaurant. Dalawang restaurant? Big time to, Sa Forbes Town pa yung isa. OMG. Sa Forbes Town pa isa. Tapos sabi ko, tapos sobrang physically attracted ako sa kanya. Sabi ko, type ko to, ganun. Tapos, stable na siya, ganyan. Never been married? Never been married din to. Bachelor. Okay. Never been married. Sabi ko, hala. Sabi ko, naku, gusto ko siya. Kaya lang, pagtatanungin ko si Lord, no eh. Paano? Paano naman sinagot ni Lord yun? No, kasi, uy, please, I'm sorry, my gosh, baka mapanood pala nila to. Actually, hello. Hi sa inyo. To clarify. Para ma-explain niya rin yung side niya, okay? Sige. To clarify, these men are great. Okay, I will not get to know someone who is mean. Who has a bad attitude. No naman. These men are great. It's just that, if I ask them how are their relationship with Christ, who is God for you, doon pa lang kasi alam ko na medyo kasi kapag isasagot mo sa akin na I believe in God, ganyan, I know there is a higher power, it's not enough. And kahit panoorin to, nang susunod na manliligaw sa akin, tas sabihin niya, ito pala yung gusto niyang sagot, you cannot trick me kasi I will see if the Holy Spirit, the fruits of the Holy Spirit is in you. Yung life. Uy, ang sarap naman yan. Ano tayo mag-interview nito, Sir Julius? Pinapasaya ka lang namin, basta wag kang hihimatayin, ha? Hindi ako himatayin, Sir Julius. Ito kasi favorite niya, guys, no?
Itong, Manchego cheesecake. Manchego cheesecake. Uy, thank you, Lord. Uy, Sir Julius, alam mo, pangatlo ko na to, Sir Sige Julius. lang, Be happy. Ito, kuya, tanggalin lang natin kasi nakakaya Be naman happy, sa be happy. vlog ni ano. So tuloy mo. So, malalaman niya, guys, no? Kapag kayo nagpapanggap, there has to be a relationship between the guy and Jesus and God, no? And Sir Julius, makikita ko rin yan kasi kung paano niya ako hawakan. Kasi tingnan mo, Sir Julius, paano to mag-work? Ikaw na ang sumagot kahit hindi na nga ako eh. Ikaw na lang sumagot. Sir Julius. Cheesecake na napakasarap daw. Sir Julius. Sarap na. Di ba stable siya? Okay, may mga businesses. Bachelor. Walang asawa. Physically attractive. Pero, hindi ako okay na mag-kiss kami, Sir Julius. Hindi ako okay that we practice fornication. Paano niya maintindihan? Sa isip niya, single mom na to. Tama. Hindi rin kami tatagal. Pwedeng yung attraction niya towards me, he can think na yes, it's gonna work simply because he think bibigay ako. Pero paano kung di ako bumigay? O di maghihiwalay tayo. Kailan ka bibigay? Sorry Sorry. Pero kailan ka lang bibigay kung sakali? Kapag kinasal kayo, gano'n? Siyempre. Parang Jewel nga. Hello, Jewel. Pareho kayo ng kwento. Ganon din. You know, Jewel met her husband. Yes po. Nung malapit na silang mag-kiss, sabi nung husband sa kanya, I cannot do this. We have to do this during our wedding. O, tingnan mo. Ayan ang kingdom. May pag-asa pa. May pag-asa pa. Ayan yung sinasabi ko sa iyo, Sir Julius. No? Kingdom, sa isang kingdom man, hindi mo yan kailangan i-explain sa kanya. Lumalabas ang Bisaya ko, Sir Julius. Pag kingdom man, Sir Julius, you need not explain na parang hindi natin to pwedeng gawin. Ayun talaga. Maghintay ka ng wedding day. That's the only time that you will allow yourself, no? To give in to this guy. Sir Julius, ang dami na nga niyang privileges eh. Siyempre, kunyari mga first 6 months, ganyan. 1 year, ganyan. Diba? Huwag muna yung mga sa waist. Kasi mapunta kung saan yan. Ayun, no? Medyo likod mabigat yan sa mga guys. Alam mo naman ang nature ng mga kalalakihan. Talagang after mga first or second date, dapat may mangyari na. Karamihan ng mga kalalakihan, gano'n. So meron din naman, katulad ng sinasabi ko yung asawa ni Jewel, may mga nag-i-assist pa naman Kasi sa totoo lang, hindi naman talaga kaya ng lalaki yan, pero kaya yan ng lalaki na nabubuhay para sa Panginoon. Yun talaga yan, Sir Julius. Maniwala ka sa akin in Jesus' name. So gano'n ang buhay mo ngayon. You're happier now, contented, at peace. Amazing. Hindi talaga ako alis dito sa paa ni Jesus. Hindi talaga. I mean, nabasa ko na parang nagkaroon ng boyfriend na Korean ba? Uy! Nakita ko eh. Hindi totoo yun, yung Korean, yung opa? Hindi. Sir Julius, ano lang yun? Nang-aasar lang yung mga kasama ko sa pelikula kasi medyo mabenta tayo sa Korea. Yung itsura pala natin. Akala ko kasi, Sir Julius, nung nagpoblasyon kasi ako dati, nahiwalay ako sa asawa ko, di ba? Sabi ng mga friends ko, bakala, magpoblasyon tayo. Tamo makakalimutan mo yung ex mo. Di ako naman, talaga? Oo, ganito suotin mo, ganito suotin mo. Di ako naman, suot-suot. Alam mo, lahat ng kaibigan ko mayroong nauwi. Wala. Wala. May dumaan ng Australiano, Amerikano, Brazilian. Sa akin lumapit Pinoy. Ayoko ng Pinoy. Sabi ko, kaya nga tayo nandito. Kaya sabi ko, hindi ako pang Pilipino lang ako. Pilipinas pero, lang. nung nagpunta ka ng Korea, ano nangyari? Ang dami nagkagusto sa atin. Wow! Mukhang opa talaga? Mukhang mga parang Yunbin ba yan? O mga Gongyu bang dating? In fairness naman, mga cute naman sila. Kaya lang, Sir Julius, sa Pilipino nga pareho kayo ng lingwahe, hindi pa kayo nagkakaintindihan. Yung Koreano pa kaya. Saka siyempre yung faith in God, iba rin. Yun wala din. yun. Malabo yata yun. Yun din. Mahirap po yun. Tsaka, nag-warn din sa akin yung kaibigan ko. Well-meaning naman to. Parang sabi niya, alam mo, kung ganyan ka ng ganyan, ang taas-taas ng standards mo, tapos pare-pareho lang ginagawa mo sa araw-araw. Hindi ka naman lumilipat din ng kung saan ka mag-cafe, ganon. Pare-parehong tao nakikita mo. Huwag natin liitan kung ano yung kaya ni Lord.
hindi porkit hindi ako nakikita sa mga dapat kung saan makakakita ng lalaki, wala nang matitira para sa akin. And to be honest, Sir Julius, dumating na ako sa point ng buhay ko na, alam mo Lord, kahit wala nang dumating, okay na. Pero siya kasi yung nagsasabi sa akin na meron. Feeling ko, dahil may anak ako, kasi siguro love niya din yung, syempre love din niya yung anak ko, di ba? Siguro nakikita niya yung benefit for my kids if they grow up with a father inside a household. Kaya siguro, pero kasi kung ako lang, okay na ako. I promise you, Sir Julius, once you get to experience God at His fullest, wala ka na talagang hihingin pa eh. Kasi buong-buo ka na. Kapag may dumating, bonus na lang siya. Pero hindi ito yung magkokompleto sa akin. Kumbaga, right now, hindi ka naghahanap. If it comes, it comes. If it doesn't, it's okay. Yes. Gano'n, no? Tsaka pwede rin kasi na Sir Julius, baka kaya rin hindi ko pa siya nakikilala or baka kaya hindi pa kami ngayon, baka may inaayos pa si Lord sa kanya or baka may inaayos din pa si Lord sa akin para pag nagkita na kami, selfless kami, we know how to love without pride, we can detect what is ego, hindi yung wala ka pa doon. Anyway, Jenica, thank you so much for this wonderful interview. First time, ang dami namin first na narinig sa kwento ng buhay mo. Salamat po. Ano gusto mo sabihin sa mga fans mo na, syempre, baka nag-aalala na hindi na lalabas sa hindi na siya lalabas sa mga teleserye. Paano na? Magkakaroon pa rin tayo ng teleserye. Inaantay lang natin tumahimik yung aso. Joke lang. Hindi. Inaantay lang natin yung project na bigay talaga ni Lord. So, yun. May dadating din yan. Meron din yan. Tapos, gusto ko lang sabihin sa lahat ng viewers and supporters ni Sir Julius na sobrang bait talaga niya. You know, I was able to do an MMK guesting kasi niresched ni Sir Julius yung supposed schedule namin. And guys, parang kung iisipin nyo, parang, madali lang naman yun. Hindi. Kasi sa lahat ng trabaho na gawa ko, when we ask to reschedule, kasi may kikitain ako na isa pa sana from a different project, hindi na nila yan binibigay. And alam naman nila na we will honor it also kasi nauna naman talaga kami mag-oo. So, thank you very much. You're so welcome. You're so welcome. I love you, Sir Julius. I love you too. And good luck. More blessings po sa vlog niyo. Thank you for being a blessing to me. Ikaw din, blessing ka rin sa amin. At di ko makakalimutan yung promise mo na kapag na-meet mo na ang man of your dreams, kami ang una makakilala sa kanya, ha? Promise mo yan, ha? Nagsabi kayo na una, sige po, parang wala naman ako sinabi yung una kanina. Ayun na yan. Sinabi ko ba? Sige po. Ayun na, na-commit na natin, guys, ha? Dito una lalabas, ha? Sige po, magsasabi ako sa inyo. Future hobby. Pero papakilala kita kay Jewel. I think you will get along well with her. Thank you po. At marami siyang mabibigay sa iyo mga mga advice. Thank you po. Thank you so much. I love you. Thank you po. Ito nag-uusapan natin kanina. Yes, so, si certified inay, ka-inay, si Jenica with 2 kids, isang 7, the bunso, and the eldest ay Turning 10 this July. Kaya naman, dito sa ating bag talk, ayan, alamin natin kung gaano ang inay powers ni Inay Jenica. Nahiya ako kasi nakalimutan ko na magbabag grade tayo. Siyempre wala akong dalang bag. Ito, may dalang Palagi kasi akong naka-suitcase na umaandar. Julius and Tintin para sa pamilyang Pilipino would like to thank the following. Raja Travel Corporation, with you on your journey. David Salon, whoever you are, whatever you do, David Salon brings out the best in you. Coco Life, believing in the Filipino. Babyco Baby Wipes and Frida Feminine Napkins. Universal Robina Corporation. The Kabalen Group of Restaurants. Ideal Vision. Revlon for my makeup. Goldmine Rice. Mono Quadratic made-to-order home and office furniture. DeLonghi Coffee Machines. Enagic from Japan, Kangen Water Machine. Email us for inquiries. Health Cube Medical Clinics. Uratex. Clean Echo. Autofan, the heart of every home. Purple Hearts, formulated with love and care. Cupid's Cologne, only 150 each. To order, message Cupid Tony on Instagram or email cupidscologne@gmail.com. Bote Jew,
Authentic Japanese traditional cuisine. Sama-sama, salo-salo sa Boteju. Promote your brand, products, and services in our show and digital platforms. For advertising inquiries, email n.bersola@gmail.com.